Ang pelikula ay nakatakda sa taon na 2029. Si Captain Leo Davidson ay isang astronaut na nakasakay sa United States Air Force Space Station na tinatawag na Oberon. Siya at ang kanyang koponan ay kasama ang mga unggoy na espesyal na tinuturuan para sa mga misyon sa kalawakan. Sa simula ng pelikula, ipinapakilala sa atin ang isa sa mga unggoy na pinangalanang Pepito. Nagtatrabaho siya malapit sa kapitan at napakahusay sa kanyang trabaho. Nakatanggap si Leo ng isang video message mula sa kanyang mga kaibigan sa mundo, ngunit habang pinapanood ito ay namatay ang mga ilaw at biglang hindi gumana ang mga electronic device. Ang pagkutitap ng mga ilaw ay nagiging sanhi ng pagkataranta ng mga unggoy na nakasakay. Hiniling kay Leo na magulat sa nakatataas upang pag-usapan ang aberya. Pagkatapos ay sinabihan siya tungkol sa isang electromagnetic na bagyo na papalapit sa istasyon ng kalawakan. Ang karaniwang pamamaraan ay ang pagpapadala ng unggoy upang kumuha ng paunang pagbabasa ng radiation at gamma ray at tiyakin na ligtas ang bagyo para lapitan ng isang astronaut na tao. Hiniling sa kanya ng kanyang superior na ihanda si Pepito para sa paglalakbay. Sumagot si Leo at sinabing trabaho niya bilang kapitan ang magulat ng mga unang pagbasa, ngunit hinihiling ng iba na sundin niya ang karaniwang pamamaraan. Pagkatapos ay inihanda na niya si Pepito para sa misyon. Ang nilalang ay nakaupo sa isang maliit na pod na minamaneho niya papunta sa bagyo. Ilang minuto lamang pagkatapos ng pag-alis, napansin ng mga siyentipiko na ang pod ay nasa labas ng linya at ang tibok ng puso ni Pepito ay tumataas. Sa kalaunan ay hindi na nila makita ang pod at idineklara na nawala ito. Si Leo ay pumasok sa isang pod at naglunsad papunta sa kalawakan upang kunin ang unggoy kahit na hiniling ng kanyang mga superior na bumalik siya. Nakita niya ang isang biswal ng pod kung nasaan si Pepito, ngunit bago niya ito maiulat, ang kanyang pod ay tumama sa isang napakalaki na kakaibang bagay. Pagkatapos nito ay nawala ang lahat ng signal mula sa space station. Doon ay muli siyang bumagsak sa isang maliwanag na wormhole. Ang pod ay hindi gumana at bumagsak sa ibabaw ng planeta na halos kamukha rin ng mundo. Bumagsak si Leo sa isang anyong tubig at kahit papaano ay nakaligtas. Naglakad siya upang galugarin ang kagubatan na kanyang kinaroroonan. Ang unang tao na nakita niya ay isang lalaki na tila isang katutubo ng gubat. Ang lalaki at isang grupo sa likuran niya ay tumatakbo palayo sa mga ligaw na unggoy na humahabol sa kanila. Sa takot at pagtataka ay nagsimula rin siyang tumakbo kasama nila. Ang mga unggoy ay nakasuot ng baluti para sa proteksyon na tila mas makabago kaysa sa mga tao. Dinukot nila ang karamihan sa grupo habang sinusubukan na tumakas ng mga nakaligtas. Lahat sila, kasama na si Leo, ay tuluyang inalipin at dinala sa isang karwahe na pinapatakbo ng tao. Nakarating sila sa isang sibilisasyon ng mga mukhang tao na unggoy kung saan ang mga tao ay ginagamit para sa mga gawaing bahay at libangan, at ang mga unggoy naman ang nagpapatakbo sa lipunan. Binabato ng mga batang unggoy ang mga nahuli na tao at tinatawag silang marumi. Ipinakikilala tayo sa isang babaeng unggoy na si Ari na sumusuporta sa karapatang pantao at nagpoprotesta sa paraan ng pagtrato sa mga tao sa lipunan. Pinagalitan niya ang mga bata at sinabihan silang galangin ang lahat ng nilalang, at doon, ang mga alipin ay ibinibenta sa isang mangangalakal. Matapos silang mailagay sa mga kulungan, bumili ang isang batang unggoy ng isang tao na batang babae upang gawing alaga. Ang mga matatanda ay kinaladkad palabas at minarkahan ng mainit na bakal. Nakialam si Ari at hiniling sa mga ngalakal na huwag maging malupit sa mga tao dahil mayroon din silang mga karapatan. Sinamantala ni Leo ang pagkakataong ito para kunin ang bakal at hawakan siya bilang hostage, saka siya bumulong sa kanya na tulungan siyang makatakas sa lugar na ito. Sinubukan ding tumakas ng isang babaeng nagngangalang Dana, ngunit nahuli siya ng mga ngalakal, kaya sinabi nito na kailangan niyang patayin sina Leo at Dana. Upang mailigtas ang kanilang buhay, hiniling ni Ari sa mga ngalakal na ibenta ang mga ito sa kanya. Ang lalaking unggoy ay nag-aatubili noong una, ngunit sumang-ayon pa rin sa huli. Ang ama ni Ari ay isang iginagalang na senador na hindi nagustuhan na nagdala siya ng 2 ligaw na tao sa kanyang bahay. Hiniling niya sa kanya na bantayan ang mga ito dahil malapit nang dumating ang mga bisita. Ang isa sa mga panauhin ay si General Thade, isang sadista na commander ng militar ng chimpanzee na gustong kontrolin ang sibilisasyon ng unggoy. Nang mapag-isa sina Leo at Dana sa kusina, tinanong niya ito kung paano nagtagumpay ang mga unggoy na maging mas malakas kaysa sa mga tao. Sumagot si Dana na sila ay dati pang ganoon, pagkatapos ay inihatid si Leo sa labas upang pagsilbihan ang mga bisita. Habang nakikipag-usap ang mga bisita, narinig ni Leo si Thade na nagsasabi na ang mga tao ay mas marami kaysa sa mga unggoy.
Ipinahayag ni Ari ang kanyang mga ideya ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga tao at unggoy. Ngunit sinabi ni Thade na ang kanyang mga prinsipyo ay nagbabanta sa kaunlaran nila. Pagdating ni Leo para ayusin ang mesa ay pilit na binuksan ni Thade ang kanyang bibig at kinutya siya. Kaya umalis si Ari sa mesa dahil sa nakita ngunit sinundan siya ni Thade sa likod. Matagal na pala nitong hinihiling na pakasalan siya ngunit dahil sa masama nitong pag-uugali ay tumanggi siya. Pagkatapos ng hapunan, sina Leo at Dana ay ikinulong sa loob ng isang hawla kasama ang mga alipin sa bahay. Sa gabi ay nagawa ni Leo na buksan ang hawla at tumakas kasama si Dana kasama ang iba pang mga tao. Giniit ni Dana na hindi siya aalis nang wala ang kanyang pamilya na nakakulong pa rin sa dealership, kaya tumakbo sila papunta sa nasabing lugar at pinalaya ang kanyang ama at ang iba pang mga alipin. Kasunod nito ay tumungo ang grupo sa kagubatan, ngunit hindi nagtagal ay inutusan ang mga sundalo na hanapin ang mga nakatakas na bilanggo. Ang mamamatay tao na si General Thade at ang kanyang junior na si Colonel Atar, ay nagmarcha kasama ang mga mandirigmang unggoy upang tugisin ang mga tao. Habang sinusubukang tumakas ay nakita ng grupo si Ari na pumayag na tulungan sila sa kahilingan ni Leo. Gayunpaman bago sila makatakas papunta sa isang lagusan, nakita sila ni Colonel Atar. Ang ama ni Dana na lubhang nasugatan ay tumakbo upang makipaglaban sa unggoy. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban kaya dahil sa kanya ay ligtas na nakatakas ang iba. Dinala sila ni Leo sa lawa kung saan siya napadpad, at doon ay malalaman natin na ang mga unggoy ay natatakot sa tubig dahil hindi sila marunong lumangoy. Lumangoy sina Leo at Dana sa lawa at kinuha ang bag mula sa bumagsak na pod. Naglalaman ito ng baril at beacon na ginagamit ni Leo para magpadala ng signal sa space station. Nakatanggap siya ng impormasyon na nagsasabing ang space station ay nasa atmosfera na, at malamang na hinahanap siya. Sa parehong oras ay inatake sila ng mga ngalakal na si Limbo at sinubukan na dukutin ang isa sa mga tao. Pinagbantaan siya ni Leo gamit ang baril at ginawa siyang hostage, dahil kung pakakawalan nila siya ay ituturo niya sila sa ibang unggoy pagkatapos nito ay patuloy nilang sinusunod ang signal na natatanggap ng beacon upang tulungan si Leo na makauwi. Samantala pagbalik sa bayan, hiniling ni Thade sa senador ang ganap na kapangyarihan para lipulin ang mga tao. Nais niyang samantalahin ang pagkakataon na palawakin ang kanyang kapangyarihan at kalaunan ay mamuno sa mundo ng mga unggoy. Naniniwala ang senador na ang kanyang anak na babae ay dinukot ng mga tao, kaya ginawa niya ang sinabi ni Thade at binigyan siya ng buong awtoridad. Sa ibang lugar ay malubha ang sakit ng ama ni Thade kaya tinawag siya para makipagkita dito. Sa kanyang lugar ay pumunta si General Krull upang pigilan ang mga tao. Ang ama ni Thade ang tanging lalaking unggoy na pinagkakatiwalaan at nirerespeto niya, may alam ang matandang unggoy na hindi alam ng nakababatang henerasyon. Tinanong ni Thade ang kanyang ama tungkol sa pinagmulan ng kanyang kaalaman, kaya sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa una sa kanilang uri na pinangalanang Semos. Bago dumating ang Semos, ang mga unggoy ay naging alipin ng mga tao na namuno sa lipunan. Naniniwala si Thade na imposible ito ngunit ipinagpatuloy ng kanyang ama ang pagpapaliwanag, inihayag niya ang isang nakatago na lumang baril at sinabi na ang mga tao ay nagtataglay ng kapangyarihan ng imbensyon at teknolohiya na mas nakalalamang kaysa sa kanilang lakas. Nakiusap ang matandang unggoy sa kanyang anak na huwag hayaang makarating ang mga tao sa isang lugar na tinatawag na Kalima. Ito ang banal na templo ng Semos na nagtataglay ng lihim ng kanilang tunay na pinagmulan. Kapag nalaman ito ng mga tao, maghihiganti sila at sisirain ang mundo ng unggoy. Samantala, ang grupo ng mga nakatakas ay pumunta sa Kalima kung saan naniniwala si Leo na naghihintay sa kanya ang kanyang koponan. Nang makalapit sila, nakita nila ang mga scarecrow na ginawa upang ilayo ang mga unggoy at mga tao sa banal na templo. Sa wakas ay nakarating sila sa isang checkpoint kung saan ang mga kampo ng mga unggoy ay nakaayos upang bantayan ang daan patungo sa templo. Dumating din doon si General Krull at pinamunuan ang mga sundalo. Nang lumubog ang araw, gumawa si Leo ng kaguluhan gamit ang kanyang baril at pumunta sa kampo sakay ng mga kabayo. Siya at ang grupo ay nagawang sunugin ang kampo at tumawid sa ilog na siyang tanging hadlang sa pagitan nila at ng templo ng Semos. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Thade sa kampo at galit na galit sa mga sundalo dahil hindi nila mapigilan ang mga tao. Tinipon niya silang lahat at humayo upang hanapin ang mga kaaway mula sa kabilang panig. Ang mga nakatakas naman ay nagpahinga sa gabi at nakarating sa templo ng Semos kinabukasan. Labis na nagulat si Leo nang makita niya na ang templo ay ang istasyon ng kalawakan na tinatawag na Obron, na iniwan niya ilang araw lang ang nakalipas.
Sinabi ni Ari na imposible ito dahil ang templo ay naroroon na ng ilang libong taon. Dahil ang istasyon ay pinapagana gamit ang nuclear energy, nakita ni Leo ang mga visual log upang makita kung ano talaga ang nangyari sa kanyang sasakyang pangkalawakan. Pagkatapos ay nalaman niya na noong pumasok siya sa wormhole, ang oras ay tumalon at umabot sa taong 5021. Nanatili ang Obron sa taong 2029 at hinahanap siya. Ngunit hindi nila siya nahanap at tuluyang bumagsak ang istasyon sa ibabaw ng planetang ito noong 2029. Ang mga unggoy na nakasakay sa Obron ay naging ligaw at nagsimulang salakayin ang mga tripulante, ngunit sa bandang huli ay pinigilan sila ng isa sa mga unggoy na nagngangalang Semos at pinamunuan sila. Sa paglipas ng panahon, ang mga unggoy ang pumalit at ang mga taong kasama ni Leo sa kasalukuyan ay mga inapo ng kanyang mga kasamahan na tripulante. Ngayon ay wala na siyang paraan para makauwi. Nang makalabas siya sa mga guho ng Obron, pinalibutan siya ng ilang tao. Narinig nila ang kwento na tungkol sa matapang na tao at gusto nilang tulungan siyang labanan ang mga unggoy. Ngunit alam ni Leo na hindi sila mananalo laban sa libo-libo na unggoy na darating para salakayin sila. Hiniling niya sa kanila na tumakas ngunit naninindigan sila sa kanilang mga desisyon. Pagkatapos ay nag-iisip siya ng ideya, dahil ang Obron ay marami pang nuclear fuel. Plano niyang gamitin ito upang magpaputok ng huling beses sa mga unggoy pagdating nila. Sinabihan niyang magtago ang lahat ng tao sa likod ng sasakyang pangkalawakan at ginamit ang mga nakatakas bilang bitag para anyayahan ang mga unggoy. Nang malapit na ang unang pangkat ng mga unggoy, pinalipad sila gamit ang nuclear blast. Gayunpaman sa lalong madaling panahon ay sinalakay sila ni Thade at ng pangalawang pangkat ng hukbo, at sinimulan nilang talunin ang mga tao gamit ang kanilang lakas. Sina Leo at Thade ay sumabak sa isang matinding labanan ngunit huminto sila nang mapansin ang isang pamilyar na sasakyan na lumapag mula sa langit, sakay nito si Pepito na nawala din sa wormhole. Lumalabas na ang electromagnetic storm ay talagang naglalabas ng mga tao mula dito sa isang kabaligtaran na direksyon sa oras ng kanilang pagpasok, na nagpapaliwanag kung bakit dumating si Pepito ilang araw pagkatapos ni Leo. Ang mga unggoy pagkatapos ay yumuko, na binibigyang kahulugan ang kanyang pagdating bilang ang pagbabalik ng Semos, at ang gulo sa pagitan ng mga tao at mga unggoy ay biglang tumigil. Hindi pinansin ni Pepito ang lahat at tumakbo papunta sa mga labi ng Obron at sinundan siya ni Leo, na sinundan din ni General Thade. Gustong wakasan ni Thade si Pepito para makamit ang ganap na kapangyarihan ngunit pinigilan siya ni Leo. Naglaban ang dalawa at napunta ang baril ni Leo sa loob ng deck ng piloto habang nakikipaglaban. Pumasok si Thade sa loob upang kunin ito ngunit nakulong siya nang ilak ni Leo ang automatikong pinto. Ang galit na unggoy ay nagpaputok ng baril ng paulit-ulit sa pinto ngunit ang mga bala ay lumilikha ng mga spark na ikinatakot niya. Nagtago siya sa ilalim ng control panel at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Sa pagpapasyang bumalik sa mundo, ibinigay ni Leo si Pepito kay Ari na nangako na aalagaan siya. Sinabi niya sa lahat na ang mga tao at mga unggoy ay dapat na mamuhay sa kapayapaan at pagkakasundo, ito ang hiling ni Semos sa buong panahon. Pagkatapos magpaalam kina Ari at Dana, umakyat si Leo sa pod ni Pepito at naglakbay pabalik sa nakaraan sa pamamagitan ng parehong electromagnetic na bagyo, at bumagsak sa Washington DC sa mundo. Tumingala siya sa tila Lincoln Memorial, at nakita niya na isa na itong monumento na nagpapaalala kay General Thade. Isang pangkat ng mga pulis, bumbero, at mga reporter ng balita, na pawang mga unggoy ang dumating at pumunta sa kanya. Posible, maaari nating ipagpalagay na nakapasok si Leo sa hinaharap dahil sa electromagnetic na bagyo. Malamang na pagkatapos ng pag-alis ni Leo mula sa nakaraang planeta, kahit papaano ay nagawa ni Thade na makalaya at naglakbay sa mundo sa pamamagitan ng parehong electromagnetic na bagyo. Pagkatapos ay naging malaya siya sa lupa libu-libong taon bago dumating si Leo. Dahil pinalayas siya sa kanyang planeta, nagawa niyang pamunuan ng lupa at mapabagsak at matalo ang mga tao. At ngayon, ang lahat ng tao sa mundo ay unggoy na. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!